Ang babaw mo naman. Nagpakasal ka sa isang katulong? Ganyan ba kababang tingin mo sa sarili mo? Kantsaw ng ex-fiancé ni Ethan habang nakapulupot sa best friend niyang si Marco. Habang kami, power couple na. Sorry hindi ka nababagay sa liga ng elite. Dagdag pa ni Marco. Sabay tawa. Tahimik lamang si Ethan. Hawak ang kamay ni Duha. Ang dati niyang kasambahay na ngayoy asawa niya na. Ngunit sa board meeting ng kumpanya, pumasok ang bagong investor. Lahat ay napatingin. Siya po si Ms. Duha Vargas, CEO ng Vargas Holdings. Nanlaki ang mga mata ng dating kasintahan. Wait, siya ang investor? Tumayo si Duha. Bakit? Gulat kayo? Tahimik ang buong opisina ni Ethan Mercadejas. Nakaupo siya sa isang swivel chair at abala sa pagbabasa ng isang mahalagang contract. Kanina pa siya dito sa loob ng kanyang opisina at sa dami ng trabaho na kailangan niyang matapos, tila ba wala na siyang oras para lumabas dito. Maya-maya pa, isang marahan na pagkatok sa pinto ang pumukaw kay Ethan mula sa seryoso niyang pagbabasa. Come in, malamig niyang sabi. Bumukas ang pinto, tahimik na pumasok ang secretary niyang si Mara na halatang may babigat na balitang dala. Lumapit sa table niya ang secretary at inilapag nito ang isang brown envelope sa mesa ni Ethan. Napatingin naman si Ethan sa kanyang secretary na bahagyang nagtaas ng kilay sa reaksyon ng kanyang assistant. Mara, what is this? Halatang nag-aalangan pa si Mara na ibagsak ang bomba. Sir, alam ko po na wala akong karapatan na sabihin to sa inyong tungkol dito, ngunit alam ko rin po na karapatan ninyong malaman ng totoo. Kinakabahan namang tumango si Ethan. Napatingin siya sa envelope. Pagkatapos ay muli kay Mara. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala na unti-unting napapalitan ng pangamba. Anong dapat kong malaman? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mara bago nagsalita. Si Ma'am Lexie ho, ang fiancé ninyo. Nakita ko po siya nung isang araw. She was at the Grand Elysian Hotel. She wasn't alone, sir. She was with Sir Marco, your best friend. Napakunot ang noon ni Ethan. Parang bigla siyang nabingi sa narinig. Dahil, ano naman ang gagawin ng fiancé niya sa isang hotel kasama ang matalik niyang kaibigan? At ang paalam noon sa kanya ni Lexie ay maiba itong pupuntahan sa mismong araw na sinasabi ni Mara na nakita nito ito sa isang hotel. Unti-unti niyang binuksan ang envelope habang nagsasalita pa si Mara. Si Marco? Are you sure? Paniniguro niya. At ang sabi sa akin ni Lexie, may iba siyang lakad ng isang araw na yon. How come nakita mo sila sa isang hotel? Sigurado po akong sila yon, sir. I saw them with my own eyes. Noong isang araw po kasi ay pumunta kami sa hotel ng kadate ko at sakto naman na namataan ko sila ni Marco. Pahayag ni Mara. They weren't just meeting. Tingin ko rin na hindi lamang basta nagkataon na nagkita sila roon. They were holding hands po, laughing and very close. I also took some photos. I didn't want to but I thought you'd want a proof. Inilabas ni Ethan ang mga larawan mula sa envelope. Nandoon, sa malinaw na kuha, sina Lexie at Marco sa loob ng isang private hotel lounge. Magkayakap, nagbubulungan. May isang litrato pa na halatang hinahalikan ni Marco ang labi ni Lexie habang nakapikit ito. Dahan-dahang tumigas ang panga ni Ethan. Kita sa kanyang mukha ang galit na pilit niyang kinokontrol. Kumidlat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga larawan. Humigpit ang hawak niya sa papel. Halos mapunit pa ito sa sobrang lakas. Pasensya na po kung kailangan niyo pa pong malaman ng katotohanan mula sa akin, sir. Wika ni Mara. Hindi ko lang po kasi maatim na itago po sa inyo ang totoo. Lalo pat malapit na po ang kasal ninyo ni Ma'am at kaibigan niyo rin po si Sir Marco. Hindi na nagsalita si Ethan. Tumayo siya. Diretsong tumingin sa bintana
Hawak pa rin ang mga larawan. Malalim ang kanyang paghinga pero ramdam ang puot sa likod nito. Parang bulkan, sa isang saglit lang ay pwedeng sumabog. Sa likod niya natigilan si Mara. Tila hindi alam kung lalabas na ba o mananatili. "Thank you for telling me, Mara. You may leave." Ang malamig na sabi ni Ethan. "Sir, I'm really sorry." Saad naman ni Mara na baka sa tinig ang pag-aalala para sa kanya. Tumango lamang si Ethan. Hindi pa rin lumilingon. Paglabas si Mara, mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Hawak-hawak pa rin ang larawan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago binigkas. Mababa pero puno ng damdamin. "I trusted you. Both of you." At sa katahimikan ng opisina, ang galit ni Ethan na hindi na kailangang isigaw. Makikita ito sa mga mata niya, sa kanyang nakakuyom na kamao at sa pusong unti-unting pinabalot ng pagtataksil. Sinubukan ni Ethan na pakalmahin ang sarili. Nanatili siya nakatayo sa harap ng malaking bintana. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi sa lamig, kundi sa matinding galit dahil ang dalawang tao na mahalaga sa kanya ay pinagtataksilan siya. Hindi siya kilala bilang padalos-dalos pero sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niya ng malinaw na ebidensya. Hindi sapat ang isang litrato. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Tumawag siya gamit ang kanyang private line. Ilang sandali lang ay may sumagot sa kabilang linya. "Dante, may ipapagawa ko sa'yo. Something confidential." Bungad niya. "Of course, Mr. Mercadejas. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Tanong ni Dante mula sa kabilang linya. "I want you to tell my fiancé, si Lexi, at si Marco. Gusto kong malaman kung madalas pa silang magkita at kung talaga bang niloloko nila ako. I want everything. Photos, places, times. I don't care how long it takes. Find out how deep this goes." Gumisi naman si Dante sa kabilang linya. "Huwag ho kayo mag-alala, Sir Ethan. Alam mo naman na pagdating sa ganitong mga bagay, maaasahan mo ako. Hindi pa ako pumalya sa'yo." "Good. You can start as soon as possible." "Copy that, Mr. Mercadejas." Pagkababa ng telepono ay naupo na si Ethan sa kanyang mesa. Sa wakas, nakuha niya ng bitawan ng envelope. Napayuko siya. Pinatong ang noo sa kanyang mga kamay. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa pagkakanulo kundi sa katotohanang baka matagal na pala siyang ginagawang tanga ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Eksaktong 7 araw matapos ang utos ni Ethan. Dumating si Dante sa kumpanya na pag-aari ni Ethan, dalang isang itim na folder at isang USB drive. Tahimik itong pumasok sa opisina ni Ethan. Inilapag ang mga ito sa mesa at tumayo sa harap niya. "It's all here, sir. Photos, videos, time logs, places they went to. Everything you asked for." Pahayag ni Dante. Pinagmasdan ni Ethan ang folder. Para itong isang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog. Hindi ng ingay, kundi ng katotohanang alam niyang masasaktan siya. "You may sit, Dante. Tell me everything." Umupo si Dante at isa-isang nilahad ang mga impormasyon. Araw-araw mula hapon hanggang gabi, nakita si Lexi at Marco na magkasama. Habang si Ethan ay abala sa trabaho at pamamahala sa kanilang kumpanya upang mabigyan niya ng mas maayos na buhay sa Lexi. Madalas silang makita sa restaurant, sa mga mamahaling hotel, sa kotse. May mga kuhang magkahawak kamay, may isa pang kuha sa loob ng elevator kung saan halata ang halikan ng dalawa. May mga araw rin na pinupuntahan ni Lexi si Marco sa isang condo unit na hindi alam ni Ethan. Habang isinasalaysay ang lahat, tahimik si Ethan. Nakatingin siya sa mga larawan, sa mga oras at petsang nakalog. Ang mas masakit, may mga petsa na nakiusap si Lexi na hindi muna sila magkita ni Ethan dahil baka raw ay pagod siya sa trabaho. Iyon pala, may kasama na itong iba. "How long? Gaano katagal na nila akong pinagtataksilan?" "Base sa ibang pictures na nakuha ko, mga 5 buwan na.
Ngunit base sa closeness ng dalawa, I wouldn't be surprised if it started even earlier. Pahayag na Dante. Tumango si Ethan. Tila tinanggap ng katotohanan na pinipilit niyang iwasan. Tumayo siya at naglakad papunta sa bar sa sulok ng kanyang opisina. Nagbuhos ng whiskey sa baso tsaka humarap kay Dante. You did well, Dante. Thank you. You gave me the truth. Ginawa ko lang kung ano ang gusto mo, Mr. Mercadejas. But I'm sorry for what you had to see. Tumango si Ethan bago uminom sa baso. It's better to be hurt by truth than to live in a beautiful lie. Mapait na aniya. Tumayo si Dante tahimik na umalis sa opisina. Naiwan si Ethan, hawak ang baso ng alak habang nakatingin sa mga larawan ng babaeng akala niya'y mamahalin siya habang buhay at ng lalaking itinuturing niyang kapatid. Sa loob ng opisina, tanging ang tikatik ng ulan sa bintana at ang tunog ng yelo sa baso ang maririnig. Ang galit, ang sakit, at ang desisyon na susunod na gagawin ni Ethan ay tila unti-unting nabubuo sa katahimikan. Sa ngayon ay hindi pa alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng ito dahil aaminin niyang minahal niya talaga si Lexie. Kaya nga nag-propose siya dito matapos lamang ang 2 taon na lang relasyon. Ngunit tama nga pala sila. Hindi lahat ng pagmamahal at katapatan na ibibigay natin sa iba ay kayang-kaya nilang isukli pabalik sa atin. Tumambad sa mata ni Ethan ang malawak at tahimik na hardin ng kanilang ancestral home. Nandoon sa veranda ang kanyang mga magulang, sina Don Marcelo at Doña Elvira Mercadejas. Halatang parehong masaya habang pinag-uusapan ng mga detalye ng nalalapit sana niyang kasal. 2 araw mula nang makumpirma niya ang pagtataksil na Lexie at Marco at sa bawat oras na lumilipas, lalong tumitibay ang kanyang pasya na wag nang ituloy ang kasal, kahit pa nakahanda na ang lahat. Ethan, anak, just in time. Kanina pa sinabi sa akin ng mommy mong tungkol sa updated guest list ng kasal ninyo. We're adding a few more people to the final count. Masayang sabi ng kanyang ama. Malawak din ang ngiti sa labi ng kanyang ina nang humarap ito sa kanya. And the florist called. Naghahanda na sila para sa mock arrangement sa cathedral. Things are falling into place. Just a few months left. Hindi na kami makapaghintay na makita ang aming bunso na ikasal. Hindi kaagad nakasagot si Ethan. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga magulang, hawak ang isang envelope na puno ng dokumento. Cancellation forms, listahan ng mga supplier at ang kopya ng mga litrato ng pagtataksil. Malinaw ang pagkabigat sa kanyang mukha, kaya't napansin agad ito ng kanyang ina. Anak, is there something wrong? Ang nag-aalala na tanong ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Ethan at saka nagsalita sa mahinahon ngunit matatag na tinig. There won't be a wedding. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang saya ng kanyang mga magulang ay napalitan ng gulat. Ano? Ano bang sinasabi mo, anak? Ang tanong naman ni Don Marcelo. Gulong-gulo rin ang ekspresyon ni Doña Elvira. What do you mean no wedding, anak? Everything's ready. The church, the reception, the gowns, Pinutol niyang sasabihin ng kanyang ina. Lexie betrayed me. Natigilan naman ang kanyang magulang sa ibinunyag niya. Ipinakita ni Ethan sa mga magulang niya ang envelope na hawak at sinabi roon lahat ng patunay sa naging kataksilan ni Lexie. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang mga larawan. Isa-isa niya rin itong pinakita sa kanila. Una, mga kuha ni Lexie at Marco sa loob ng hotel. Iyon ang karagdagang litrato na ipinadala sa kanya ni Dante. Magkayakap ang dalawa at magkahawak kamay pa. May halik pa sa pisngi. Sunod, CCTV shot sa isang condo unit na pinapasok nila gabi-gabi. She's been seeing Marco for months. Behind my back. My best friend. Ilang buwan na nila akong pinagtataksilan. I had them followed, and I made sure it wasn't a mistake. I wanted to believe it wasn't real, but it is. Puno ng pait ang kanyang tinig.
Hindi naman makapaniwala ang kanyang mga magulang. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Elvira habang kinukuha ang mga larawan. Si Don Marcelo naman ay tahimik, ngunit unti-unti nang nanilisik ang mga mata sa galit. That's Nick. After everything we gave her. After how we welcomed her into this family. Mariin at galit na sabi ni Doña Elvira. And Marco, halos saksi tayo sa paglaki niya. I treated him like a son. Kung anong meron si Ethan ay meron din siya. Tapos ganito lang ang gagawin nila. Tumayo si Don Marcelo. Naglakad palayo sandali bago muling humarap sa anak. Tama lang ang ginawa mo, Ethan. This wedding must end. We will not let this family name be tied to people like them. Lumapit si Doña Elvira sa anak tsaka niyakap siya na mahigpit. You deserve better, iho. Someone loyal. Someone who will stand by you and not deceive you. Tumango si Ethan. Pansin niya na nag-aalala para sa kanyang mga magulang niya. After all, alam nila na minahal niya talaga ng tunay si Lexie at noong sinabi niya sa kanila na ikakasal na sila, nakita nila kung gaano siyang kasaya. Kasi akala ni Ethan ay iyon na ang magiging katuparan ng kaniyang mga pangarap. Pangarap na isang masaya at kompletong pamilya. At hindi naman gusto ni Ethan makita ang pag-aalala at awa sa kanilang mga mata, kung kaya'y inassure niya sila na ayos lang siya kahit pa iyon ang ginawa nila sa kanya. I wanted to believe in the life we were building, but I'd rather rebuild from nothing than live a lie with someone who never loved me right. Mapait niyang saad. Tumango naman si Don Marcelo, tsaka lumapit din sa anak at tinapik ang balikat nito. Huwag kang mag-alala anak, nandito lang kami para sa'yo. Matapos ang natuklasan at naging pasya, tuluyan niyang kinansela ang kanilang kasal. Hindi niya kinausap si Lexie tungkol sa plano niyang yon. Dahil hindi rin naman siya nito kinakausap ng maayos noong nagpasya itong pagtaksalan siya. Pagkalabas pa lang ni Ethan mula sa elevator ay sinalubong na siya ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Lexie. Puno ng galit at pagkadismaya. Halatang kanina pa ito naghihintay sa hallway ng opisina. Suot ang isang mamahaling coat at may hawak pang phone. Parang gustong sumabog. Ethan! Agad itong lumapit sa kanya. What the heck is this? Bakit ang sabi sa akin ng coordinator ay cancelled na ang kasal natin? Are you out of your mind? Diretsong pumasok si Ethan sa loob ng opisina niya. Hindi na ito pinansin. Pero sumunod si Lexie at isinara ang pinto ng malakas. You owe me an explanation. You can't just cancel everything without telling me. Pagalit na bulyaw nito. Huminto si Ethan sa gitna ng silid at unti-unting humarap sa dating fiancé. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo, Lexie. Buo na ang pasya ko na hindi tuloy ang kasal natin. Yun na yun. Napasinghap si Lexie at napatawa rin. Seriously? Karapatan kong marinig ang paliwanag mo kung bakit hindi na tuloy ang magiging kasal natin. Dahil fiancé mo ko at ako ang babae na ihaharap mo sa altar. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na bigla ko na lang malalaman mula sa secretary ko na ang fiancé ko bigla na lamang kinanselang nalalapit naming kasal? Na wala malang pasabi sa akin? I deserve an explanation, Ethan. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Dahil wala ka rin namang naging paliwanag sa akin nung nagpasya kang lokohin ako. Natigilan si Lexie sa sinabi niyang yon at kitang-kita kung paano itong namutla. What are you talking about, Ethan? Napailing si Ethan at lumapit sa kanyang lamesa. Mula sa drawer ng kanyang lamesa, kinuha niya ang envelope na kanina pa'y handa na. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Lexie. Tinatanong mo kung bakit ko kinansela ang magiging kasal, hindi ba? Here's my answer. Pinakita niya kay Lexie ang laman ng envelope na puro pictures na to kasama si Marco. I can't be with someone who is not faithful to me. Hindi ko kayang pakasalan ng babaeng niloloko-loko lang ako. Namutla naman lalo si Lexie. Hindi agad ito nakapagsalita
Dahan-dahan itong umatras, pero nandoon pa rin ang gulat sa mukha. Itinapon ni Ethan sa harap nito ang lahat ng pictures at bagaman sobrang tindi ng galit na kanyang nararamdaman, ay pinili niya pa rin na maging kalmado. I know everything, Lexi. Alam ko na ang totoo na matagal mo na akong pinagtataksalan. With my so-called best friend. Malamig niyang sinabi. Hindi mo kailangan na itanggi dahil malinaw na sa akin kung ano ang totoo. Nakatitig si Lexi sa mga larawan na wala ang kulay sa mukha nito. Para bang nakita nito ang sarili nitong multo. I just can't believe na magagawa mo pa rin akong lokohin matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Sad pa ni Ethan. Lahat binigay ko sa'yo. Ano mang hilingin mo, binigay ko. Ano mang gustuhin mo, nakukuha mo. So why, Lexi? Bakit nagawa mo pa rin akong lokohin? At bakit sa kaibigan ko pa talaga? Umiling si Lexi at matalim siya nitong tiningnan na para bang sinisisi pa siya nito sa nangyari sa kanila. You wanna know why? Gusto mo talagang malaman ng totoo? Kasalanan mo naman kung bakit ako nagloko, Ethan. Ano naging kasalanan ko sa'yo, Lexi? Buong relasyon natin naging tapat ako sa'yo. Ni tumingin sa ibang babae, hindi ko ginawa. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako pa ang nagkasala ngayon. Nanilisik ang mga mata nito at parang laser na nakatingin sa kanya. Because you are always busy, always working, always dealing with meetings, clients, contracts. Your whole life revolves around your company. Wala ka ng oras sa akin. Puro na lang trabahong inaatupag mo. Nakakalimutan mo na may fiancé ka na kailangan din ng oras at atensyon mo. Tumawa si Ethan. Isang mapait at walang emosyon na tawa. Tiningnan niya ito na parang ngayon lang niya tunay na nakita kung sino si Lexi. So, you found what you needed with Marco? Natameme ito ng ilang sandali. Iniwas ang tingin na para bang nahihiya rin ito. At least he listened. At least he was there. Huminga siya ng malalim. Napakababaw ng dahilan mo, Lexi. Kung oras at atensyon ko lang ang gusto mo, sinabi mo sana sa akin. Kinausap mo sana ako. You are my fiancé. Karapatan mong sabihin yan sa akin, ngunit hindi mo ginawa. Pinili mo na lokohin ako kesa ayusin ito. Pinili mo na pagtaksilan ako kesa makipag-communicate sa akin ng maayos. Desisyon mo yun. At wala akong kasalanan doon. You pushed me away, Ethan. Pakiramdam ko'y inabandona mo ako. Pakiramdam ko'y wala lang ako sa'yo na para bang hindi kita fiancé. Ilang ulit mong pinaramdam sa akin na mas mahal mo ang trabaho mo kesa sa akin. No, Lexi. Hindi kita pinagtulakan. At mas lalo hindi kita inabandona. Alam kong alam mo rin kung gaano kita minahal. Na lahat ay handa akong ibigay para sa'yo. Kaya halos ibuhos ko ng buhay ko sa pagtatrabaho para lang din sa'yo. I was building a future for us. I was making sure you'd never have to worry about anything kapag kinasal na tayo. Gusto ko na maging maayos ang lahat para sa akin ng atensyon mo. But while I was planning our forever, you were too busy ruining it with the first man who made you feel seen. Hindi nakaimik si Lexi. Humakbang ito papalapit at parang gustong mas lumapit pa sa kanya. Pero alam nitong hindi na pwede. I'm sorry, Ethan. Baka pwede pa nating maayos to. Ayusin pa natin to, please. Umiling si Ethan. I'm sorry. Ngunit buo na ang pasya ko at wala na akong balak na ayusin pa ito. Ethan, you chose him. Now, you can have him. But don't come back to me when he fails you. Because unlike me, he never planned to stay. Mariin na umiling sa Lexi na para bang hindi ito payag na hindi matuloy ang kanilang kasal kahit pa ito naman ang nagloko. Hindi mo ako pwedeng iwan, Ethan. I just did. I am ending things with you. Malamig yung sinabi. Sana'y maging masaya ka kay Marco.
No! Desperado itong lumapit sa kanya. If you leave me, Ethan, wala ka nang mahahanap na kagaya ko. Bahagyang tumawa si Ethan, ngunit puno ng pangungutya ang kanyang ngiti. Tiningnan niya ito na para bang hindi niya ito kalala. Thank God, dahil ayoko naman na makatagpo ng kagaya mo. Napalunok si Lexi, ramdam nito ang lalim ng sugat sa simpleng sagot na iyon. Pero pilit pa rin ito ang nagmatigas. You can't do this. Both of us will be humiliated. Everyone will know you backed out. That we called off the wedding last minute. Hindi lang ako mapapahiya. Dalawa tayo, Ethan. At alam mo, hindi lang kahihiyan ang mapapala mo kapag iniwan mo ko. It doesn't matter. Malamig niya saan. Tumitig si Ethan sa dati niyang fiancé. Malamig, wala nang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Puno na iyon ng pagkamuhi. Kinuha na ni Ethan ang coat at cellphone at handa nang lumabas. Pero bago siya tuluyang umalis, muli siyang tumingin kay Lexi. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, ngunit malinaw ang intensyon sa kanyang boses. Oh, by the way, the wedding will still happen, but you won't be the bride. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lexi sa narinig. Namutla ito at halos hindi makapagsalita. Anong ibig mong sabihin, Ethan? Ngumiti si Ethan. Isang makahulugang ngiti. Hindi niya na sinagot ng diretso ang tanong nito. Pagkos ay lumapit sa pintuan. You'll have to wait and see. At sa huling titig, iniwan niya si Lexi na tulala. Nanginginig at hindi makapaniwala. Umuulan ng mahina nang dumating si Ethan sa kanyang bahay. Amoy alak ang kanyang katawan. At halos hindi niya na makuhang buksan ang gate dahil sa labis sa kalasingan. Nang sa wakas ay nabuksan na ni Ethan ang gate, ay muli siyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan para ipasok ito sa loob. Sa labis niyang kalasingan, wala na rin sa isip niya na naka-remote ang gate at pwede niya itong buksan kahit pa hindi siya lumalabas ng kanyang sasakyan. Nandoon din sa bahay si Duha, ang bago niyang kasambahay na mahigit 1 buwan pa lamang naninilbihan sa kanya. Mula sa terrace ay napansin nito ang pagdating ng binata. Lasing na lasing at halos hindi makalakad ng tuwid. Sir Ethan, sandali lang po, tutulungan ko kayo, sigaw ni Duha. Agad na bumaba si Duha at sinalubong ang binata. Inilalayan niya ito paakyat sa hagdan. Bagamat mabigat ang katawan ng lalaki at halos dumadapa na sa bawat hakbang, I feel like dying. Saad ni Ethan sa labis sa kalasingan. Sir, bakit po kasi umiinom kayo ng marami gayong mahina po ang alcohol tolerance ninyo? Sabi naman ni Duha. 1 buwan pa lamang ang dalaga dito sa mansyon, ngunit alam niya nang mahina ang alcohol tolerance nito. Noong unang linggo kasi dito ni Duha, ay nalasing din si Ethan at siya rin ang nag-alaga dito dahil basta na lang itong iniwan noon ni Ma'am Lexi kasamang kaibigan ni Ethan na si Marco. Sumumpa pa nga noon si Ethan na hindi na ulit ito iinom, pero heto ito ngayon at lasing na naman. Lexi, is that you? Lasing na tanong ni Ethan habang inaalalayan niya itong makaakyat sa hagdan. Hindi siya sumagot pero muling nagsalita si Ethan. Bakit mo nagawa sa akin to, Lexi? Bakit mo ako nagawang lokohin? Nanlumo si Duha sa narinig. Hindi man niya alam ang buong istorya. Sapat na ang luhang unti-unting dumadaloy mula sa mga mata ni Ethan habang inuulit-ulit ang parehong tanong para malaman na labis itong nasaktan sa nangyari. Niloko pala ito ni Lexi. Kaya naman pala ay ilang araw nang hindi umuuwi si Ethan. Ngayon lang, marahil ay pinipilit nito na makalimutan ang nangyari. Why did you cheat on me, Lexi? Maririnig sa boses ni Ethan na nasasaktan ito at tila durog na durog sa nangyari. Bahagya pang nanginginig ang boses nito kaya maging si Duha ay ramdam din kung anong nararamdaman nito. Pagdating nila sa kwarto, maingat na inihaga ni Duha si Ethan sa kama. Kinuha niya ang tuwalya, palanggana ng maligamgam na tubig at ilang pamalit na damit. Dahan-dahan niya itong pinunasan. Inalis ang suot nito na coat at hinubad ang gusot nitong polo habang pinipilit na huwag mailang sa sitwasyon.
Habang pinapalitan niya ng damit ang binata, muling narinig ang mahina nitong pag-ungol at ang luha nito ay patuloy pa rin na dumadaloy. Tuluyan nang naglalabasan ng sakit na kanina pa niya kinikimkim. You said you loved me. You said forever. Pinunasan ni Duha ang mukha nito gamit ang malinis na tuwalya, tsaka inayos ang kumot. Umupo siya saglit sa tabi ng kama, pinagmamasdan ng pagod at wasak na mukha ng kanyang amo. Naawa siya dito dahil halata na mahal na nga nito si Lexi. After all, malapit na sanang ikasal ang dalawa. Akala niya nga rin ay habang buhay na ang dalawa. Bakit sa kaibigan ko pa talaga? Pwede namang iba na lang. Hindi pa ako sana masyadong masasaktan kung ibang tao na lang. Hindi yung tinuring kong kapatid. Hinilot naman ni Duha ang sentido nito para kumalma ito ng bahagya at mawala ang pagkakunot ng noo. Pinahid niya rin ang luha na patuloy na namamalisbis sa pisngi nito. Nang sa wakas ay makatulog na si Ethan, saka lang siya nagpasya na iwan na ito. Bumuntong hiningi siya ng malalim at lumabas ng kwarto, maingat na isinara ang pinto. Kinabukasan masakit ang ulo ni Ethan. Parang may dumadagundong na tambol sa kanyang sentido habang unti-unting dumilat si Ethan. Napasinghap siya at bahagyang napaungol habang hawak ang sentido. Pilit na inaalala ang nangyari kagabi matapos niyang malasing. Amoy niya pa rin ang banayad na samyuhan ng alak sa kanyang balat, ngunit malinis naman siya at iba na rin ang suot niyang damit. Halatang may nagpalit ng kanyang damit at nagpahid sa kanya. Paglingon niya sa maliit na mesa sa gilid ng kama, nandoon ang isang baso ng tubig at isang note. Good morning po. Bumaba po kayo kapag kaya niyo na. May niluto po ako para sa inyo. Duha. Kung ganon, ay ang dalaga palang tumulong sa kanya kagabi. Wala siyang maalala sa mga nangyari pero mabuti na lang at hindi siya pinabayaan ni Duha kagabi. Ang dalagang si Duha ay ang bago niyang kasambahay na pinapasok ng kanyang magulang sa bahay niya para raw may makatulong sa kanila kapag naging mag-asawa na sila ni Lexi. Tahimik lang ito palagi. May galang at tila laging nagmamasid mula sa di kalayuan. Hindi naman sila madalas na mag-usap dahil sa mahiyain din ng dalaga. Hindi niya inaasahan na siya rin ang mag-aalaga sa kanya ngayong wasak siya. Bagamat matindi ang sakit ng ulo, ay sinika pa rin ni Ethan na bumangon para makapag-shower. Baka sakali maibsan ang sakit ng ulo niya. Matapos nun, ay bumaba na siya at tumiretso sa kusina kung nasaan ang dalagang si Duha. Naroon din si Manang Flor noong pumasok siya pero agad din na nagpaalam ang matanda dahil kailangan pa raw nito na diligan ng mga halaman sa hardin. Nakaupo naman si Ethan sa harap ng mesa. Nakasuot ng maluwag na gray na shirt at pajama pants. Mukhang pagod rin pero maayos na ang bihis. Pagpasok niya pa lang kanina ay sinalubong ng banayad na amoy ng niluluto ni Duha. Magandang umaga po, Sir Ethan. Magalang na bati sa kanya ng dalaga na banayad niya lang din at tinanguan. Uminom po muna kayo ng tubig, sir. Inabot nito sa kanya ang malamig na baso ng tubig na may lemon slice sa gilid. Tinanggap ito ni Ethan at agad na inubos, sabay isang malalim na hininga. Thanks, Duha. My head's killing me. Nangako na si Ethan na hindi na ulit siya iinom, ngunit heto na naman siya ngayon at nagsasuffer sa hangover. Ngumiti si Duha, sabay turo sa mangkok ng mainit na sabaw na nasa harapan nito. Nagluto po ako ng tinola para sa inyo, sir. Marami po yung green vegetables at luya. Nakakatulong daw po yan sa hangover, sabi ng aking ina noon. Napatitig si Ethan sa mangkok at saka unti-unting kinuha ang kutsara. Sa unang subo pa lang ay parang unti-unti nang nagbabalik ang init ng kanyang katawan. Pumikat siya saglit habang ninanam namang lasa. This is actually really good. Thank you, Duha. I needed this. Sabi niya sa dalaga na may kaunting ngiti sa kanyang labi. Ngumiti lang si Duha at may hinanda pa ulit ito para sa kanya. Paglapit ulit nito ay may dala na itong baso na may lamang tubig tapos ay gamot para sa hangover. After po ng sabaw, kumain at inumin niyo po ang gamot na to para po yan sa hangover ninyo.
Inabot nito sa kanya ang gamot na may kasamang tubig. Tinanggap naman ito ni Ethan at muling tumango bilang pasasalamat. Habang iniinom ang gamot, hindi niya naiwasang pagmasdan si Duha habang nagliligpit ito sa kusina. Tahimik lamang ang dalaga at seryoso sa ginagawa. Dati ay hindi niya naman napapansin ang dalaga. Maging ang ibang tao sa mansyon, siguro dahil sa naging tapat talaga siya kay Lexi, na wala siyang naging pakialam sa ibang babae at naging sobrang abala rin siya sa kanyang trabaho. Ilang sandali pa ang lumipas at natapos na ang dalaga sa paglilinis. Tapos ay umikot ito paharap sa kanya para magtanong kung anong gusto niya para mamayang lunch. Nothing. I'll leave it to you. Kahit ano naman ay ayos lang sa akin at kakainin ko rin. Tumango naman ang dalaga at muling bumalik sa pagliligpit. Samantalang si Ethan naman ay tumayo na para bumalik sa kanyang silid at makapagpahinga. Hindi niya kaya na pumunta sa opisina niya ngayon para magtrabaho dahil sa kanyang hangover. Ang ilaw sa loob ng isang bar ay malabo, dimly lit. Ambient jazz playing softly in the background. Nasa isang sulok si Ethan. Tahimik na nakaupo sa isang high stool bar habang umiinom ng whiskey. Suot niya ang simpleng itim na long sleeves at dark denim pants. Sinumpa niya na noon ang alak, kaso lang ay ilang araw pa rin siyang walang maayos na tulog at hindi mawala-wala sa isipan niya si Lexi at ang kataksilan nito sa kanya. Kahit pa ilang beses niya nang sinabi sa kanyang sarili na hindi niya na ulit iisipin pa iyon, ay hindi na rin siya magpapadala sa sakit ng pagtataksil nila sa kanya. Hindi pa rin niya magawa. Nilugbok niya ang sarili sa trabaho nito nagdaang mga araw, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Kaya ngayon ay kailangan niya nang maghanap ng comfort sa alak. Ilang sandali ang nagdaan nang mapansin niya ang isang pamilyar na figura na lumapit sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Marco na may mapang-asar na ngiti sa labi. At ang kumpiyansa na dala niya ay parang isang taong nanalo sa isang laro na hindi patas. Nanatili naman na walang emosyon ang mukha ni Ethan na hinintay niya nitong makalapit sa kanya. Inaasahan niya na nandito rin ito dahil ang bar na ito ang madalas nilang tambayan. At sa totoo lang ay wala namang problema sa kanya na andito rin ito since hindi niya naman ito iniiwasan. Well, look who's here. Ethan, I didn't think I'd run into you this soon. Saad ni Marco na makalapit na ito sa kanya. Hindi sumagot agad si Ethan at tumingin lang siya kay Marco at saka dahan-dahang ininom ang laman ng kanyang baso. Calm, composed, unbothered. I assume you've heard the news or saw it with your own eyes. Nag-aasar pang tumawa si Marco bago ito naupo sa tabi niya. Lexi and I, well, you know how things go. Some people just connect better, don't you think? Sa halip na magalit, gumiti lang si Ethan ng marahan. Tila hindi naapektuhan sa mga patutsada ng kausap. Halata naman ang tuwa sa mukha ni Marco. Akala nito ay nabasag na ang loob ni Ethan. Yeah, I saw it. And I figured it out. You both made it very obvious. Sagot niya. Bahagya namang natahimik si Marco. Tila hindi nito inaasahan ganito kalamig ang magiging pakikitungo niya dito. Siguro inaasahan nito na magwawala siya. Nasisigawan niya ito dahil inagaw nito ang babaeng pakakasalan nito. Kaya naman naisip nito na magwala siya at sasapakin niya ito ngunit hindi siya ganong tao. Lalong hindi niya iyong gagawin dahil sa kaibigan niya pa rin ito. Lumaki silang dalawa na laging magkasama at ang tingin niya kay Marco ay para na rin niya itong nakababatang kapatid. Bagaman magkaaway sila sa negosyo, hindi dumating sa punto na tinuring niya ito na isa talagang tunay na kaaway. Hindi niya nga mawari kung anong kasalanan na nagawa niya dito para pagtaksilan siya nito ng ganito. Bali wala lang ba sa'yo ang nangyari? Tanong ni Marco na wari hindi natuwa na wala itong nakuhang reaksyon mula sa kanya. Bali wala lang ba sa'yo na hindi natuloy ang kasal niyo ni Lexi? You love her, don't you? Yes, I loved her. Pag-amin niya. I mean, I wouldn't ask her to marry me kung hindi ko siya mahal, hindi ba? Pero ano pa bang magagawa ninyo?
Mukhang mahal niyo rin ang isa't isa. It doesn't even hurt anymore. Funny, right? I thought it would. But I guess knowing the truth and seeing both of your real intention made things easier. Uminom muli si Ethan, tsaka tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Ngumiti rin siya sa kanyang kaibigan sabay tapik niya sa balikat nito. I hope you'll be happy with her, Marco. Sabi niya bago dumukwang palapit dito para bumulong. Take care of her. Love her the way I couldn't. Make her feel things I failed to show her. Ibigay mo sa kanya ang oras at atensyon na hindi niya nakuha sa akin para hindi siya maghanap ng iba. Nagkibit balikat siya at saka tumawa ng mahina. Tila ba napapatawa na lang sa kabuoang nangyari. You're the prize now, right? Good luck with that. Natahimik si Marco. Hindi nito inaasahan na ang lalaking dapat ay durog, galit at puno ng hinanakit ay ganito pa rin kaangatang tindig. Wala itong nakitang bakas ng bighati, wala ni isang sumbat. Samantalang si Ethan matapos ang ilang saglit ay tumayo na mula sa upuan. Binayaran ng iniinom at kinuha ang coat. Bago siya tuluyang lumakad paalis, muling nilingon si Marco. And Marco, if ever she does to you what she did to me, sila dyan niyang bitinin ang kanyang sasabihin at ngumisin ng puno ng pang-aasar. I won't say I told you so, but I will smile. Iniwan niya na ito sa upuan. Ngayon ay hindi na makangiti. Sa gabing yon, si Ethan ang talunan na nagwagi. Tahimik ang hapon sa bahay ni Ethan. Ang liwanag ng araw ay malumanay na tumatama sa mga kortina ng kaniyang sala habang siya ay nakaupo sa couch. Hawak ang telepono at nakikipag-usap sa kaniyang mga tiyahin na hindi natutuwa sa nalaman na hindi natuloy ang kasal nila ni Lexie. Dahil ayon sa kanila, ay marami na raw silang inimbita na dadalo sana sa kasal at lahat ng ito ay mga kilalang tao pa. Ethan, you have to understand everyone invited has already confirmed. These aren't just ordinary guests. These are dignitaries, business partners, even the Duke of Spain promised to attend. Sabi ng tita Marjorie niya, ang nakatatandang kapatid ng daddy niya na isa ring kilalang businesswoman sa Spain. Iho, this wedding is not just about you anymore. It reflects in our entire family. It will be a scandal if it doesn't push through. People are expecting. We can't afford to cancel it now. Ang sabi naman ng bunsong kapatid ng kanyang ama, na halatang disappointed din sa nangyari. Napapikit si Ethan. Mariing pinisil ang tulay ng bridge ng kanyang ilong. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Pero higit pa roon ang pasakit ng pagkakanulo. Bago pa siya makasagot, dumating na si Duha at lumapit sa kanya. May hawak na tray ng merienda, isang tasa ng kape at sandwich para sa kanya. Tahimik nitong inilapag ang dala sa mesa sa harapan ni Ethan at saka bahagyang yumuko bilang paggalang. Wala namang imik si Ethan habang pinagmamasdan ng dalaga. Simple ang suot nito. Isang kulay kremang blouse at dark jeans. Pero hindi maitatanggi na maganda ang dalaga. Pinikit ni Ethan ang mga mata, saglit na tumingin sa tray ng pagkain at muling itinuon ng pansin sa tawag. The wedding will push through, pahayag niya. Sandaling katahimikan sa kabilang linya at saka halos sabay na nagsalita ang kanyang tiyahin at parehong halatang gulat. What? What do you mean? Akala ba namin she cheated on you? Iho, are you saying? Pero hindi niya na hinintay ang susunod pang sasabihin nila. Marahan niyang pinindot ang button sa screen at ibinaba ang tawag. Sa harap niya, si Duha ay tila nagulat din sa narinig. Napalingon ito kay Ethan at nagkatingin na naman silang dalawa. May pagtataka sa mga mata ng dalaga at hindi maikakaila na kahit paano ay nag-alangan siya. Ngunit si Ethan, sa kabila ng katahimikan ay tila may namumuong ideya sa kanyang isipan. Matagal ang naging katahimikan matapos ibaba ni Ethan ang tawag. Tahimik na kinuha niya ang tasa ng kape mula sa tray at saglit na uminom. Tsaka muling tinitigan si Duha na hindi pa rin makagalaw sa kinatatayuan nito.
May bumigat na tensyon sa pagitan nila, parang may sasabog na tanong sa hangin. At hindi nagtagal, ito'y lumabas sa bibig ni Ethan. Duha, would you marry me? Parang nabingi ang paligid. Napaawa ang labi ni Duha dahil sa gulat. Bahagya itong umatras. Hawak ang tray na pinaglalagyan ng merienda. Nanlaki rin ang mata nito at halos hindi makapaniwala sa narinig. Po? Dahan-dahan na tumayo si Ethan mula sa kanyang kinauupuan. Marahan ngunit puno ng determinasyon. Lumapit siya kay Duha. Malapit pero hindi mapang-abuso. Ang boses niya ay malumanay ngunit seryoso. Let me explain, okay? I'm not asking you to fall in love with me or stay forever. Kailangan ko lang masalba ang pangalan namin mula sa kahihiyan. We get married just for a year and then we'll file a divorce. Clean and simple. You'll be free. I need to save my family from this embarrassment. That's it. Nakita ni Duha ang lungkot at pagod sa mukha ng binata. Hindi ito nagbibiro. Hindi ito drama. Isa itong desperadong hakbang na may dahilan. Baka sa ekspresyon ni Duha ang labis sa pagkalito. Pero bakit? Ako po. Wala namang pag-aalinlangan na sumagot si Ethan. Because I trust you. Pero, I'll pay you 10 million pesos. Nanlaki ang mga mata ni Duha sa alok na iyon. Tumahimik ito, nag-alangan na parang gusto nitong tumanggi, pero wala siyang boses na maibuka. I'll give you time to think, but I hope you still consider my offer. Ilang segundo pang lumipas bago mariing mahina ngunit matatag na sagot ng dalaga. Sige po. Nagulat na nakatingin siya sa dalaga. What? Sinabi mo bang? Opo, sir. Pumapayag po ako sa alok ninyo. Dahan-dahan na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Ethan. Hindi ito ngiting panlalansi, kundi ngiting may pag-asa at may plano. Thank you, Duha. You won't regret this. Habang tinitigan niya ang dalaga, tila may bagong yugto ng kanyang buhay na nagbubukas. Hindi ayon sa plano. Pero marahil, ito ang simula ng isang kapalarang hindi niya inaasahan. Kinabukasan, matapos malaman ng mga magulang ni Ethan, ang sabi niya na tuloy ang magiging kasal niya, kaagad nilang ninais na makilala ang babae na magiging kapalit ni Lexi. Siyempre, agad niya rin kinausap si Duha kung papayag ba ito na makausap ang magulang niya at nang ito nga ay pumayag, kaagad silang naganda para pumunta. Isang simpleng dress ang suot ng dalaga, pero kahit na gaano pa kasimple ang suot ni Duha, talagang lutang pa rin ang kaniyang kagandahan. Tahimik lamang ang dalaga habang nasa biyahe, papunta sa ancestral home ng pamilya Mercadejas. Kitang-kita rin sa mukha nito ang kaba, pero pinilit nitong maging kalmado. Pagkarating sa malaking sala ng lumang mansyon, bumungad agad sa kanila ang mga magulang ni Ethan. Ang Donya na may regaling tindig at si Don Marcelo na lagi lamang seryoso ang ekspresyon at makapangyarihan ng presensya. Mariin na napalunok si Duha habang nakatingin sa kanila. Ilang beses niya nang nakita ang mga ito dahil bumibisita rin ng mga ito sa mansyon ni Ethan. At katunayan ay si Doña Evila ang nag-hire sa kanya para magtrabaho sa mansyon ni Ethan, pero until now ay kabado pa rin talaga siya sa kanilang presensya. At syempre, lalo pang kinakabahan si Duha ngayon na ipinakilala siya ni Ethan bilang babae na pakakasalan nito kahit pa isang kasunduan lang ang kasal nila. Mom, Dad, I want you to meet Duha. She's the woman I'm going to marry. Ang pakilala ni Ethan kay Duha. Nagtama ang tingin ng mga magulang ni Ethan. Halatang nabigla, ngunit agad rin itinago ang reaksyon. Lumapit ang ina ni Ethan at maingat na pinagmasdan si Duha mula ulo hanggang paa. You're really beautiful, Duha. Sa tuwing bumibisita kami sa bahay ni Ethan ay lagi kong napupuna ang iyong kagandahan. Nahihiya naman siyang umiti dito. Maraming salamat po, ma'am. Si Ethan naman ay agad na nagpaliwanag sa magulang.
na bagaman tanggap ni Duha ay nagugulahan pa rin sa nangyayari. Alam ko po na maaaring mabigla ang lahat kapag bigla kong kinansela ang kasal. I know how important this wedding is, not just for me, but for the entire Mercadeja's name. That's why I made this decision, and Duha agreed to help me. We'll get married, and after a year, we'll part ways. No drama, no scandal. Nagkatinginan muli ang mag-asawa. Tsaka naglakad palapit ang ama ni Ethan. Hindi ito nagsalita agad. Bagkos ay tumingin ito kay Duha ng diretso at may pagsusure sa mga mata. Iha, siguro naman ay nag-usap na kayo nito ng anak ko. Pero gusto ko pa rin na marinig ito mula sa'yo. Naiintindihan mo naman siguro kung anong papasukin ninyo, hindi ba? And I'm sure may ideya ka na rin kung anong mga maaaring mangyari kapag kinasal na kayo. Alam namin ng asawa ko na sanay ka sa tahimik na mundo. At kapag na-involve ka dito sa aming anak, asahan mo na magiging magulo at maingay na mundo mo. So are you really sure na tutulungan mo siya? Kaagad naman na tumango si Duha. Opo sir, nakahanda po ako. At alam ko rin po kung anong mangyayari. Huwag po kayong mag-alala. Ihahanda ko po ang aking sarili nang sa gano'n na hindi po ako maging pabigat kay Sir Ethan. Dahil sa sinabing yon ni Duha, pareho nang napangiti ang mga magulang ni Ethan na para bang masaya silang marinig iyon mula sa kanya. Binalingan ni Don Marcelo ang anak. Ngumiti at tumango rin ito. Then, I trust your decision, son. Biglang ngumiti ang ina ni Ethan at marahang hinawakan ng kamay ni Duha na ikinagulat niya naman. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Maria Teresa Sabido from San Miguel, Iloilo, Nathan, Canada, at Emiliana Cadilenia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Maraming salamat, Duha. Malaking bagay para sa amin na tutulungan mo ang aming anak para sa plano niyang to. I assure you, you won't regret this decision. We will take care of you as one of our own. Pinisil pa nito ang kanyang kamay at saka matamis din na umiti. Wala kang dapat na ipag-alala kasi magiging maayos ang lahat. You can trust our son at pangako rin namin sa inyo na hindi namin kayo pababayaan. Napatingin si Duha kay Ethan. Bahagyang nagulat sa naging pagtanggap ng mga magulang nito. Hindi man niya aminin, naramdaman niyang kahit papaano ay gumaan ang loob niya sa naging pasya. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am. Asahan niyo po na gagawin ko po ang lahat para makatulong. Susubukan ko po na hindi kayo bibiguin. Pangako niya pa sa medyo nauutal na tinig. At sa kabila ng lahat, sa kasinungalingan, isang kasunduan na merong layuning protektahan, isang bagong kabanatang magbubukas sa pagitan nilang dalawa. Habang pabalik na sila sa mansyon, tahimik lamang si Duha sa loob ng sasakyan. Sa unang tingin, maayos ang kanyang postura. Nakaupo ng tuwid, ang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang kadungan, ngunit hindi iyon nakalampas kay Ethan. Alam ni Ethan na may bumabagabag sa isip ng dalaga. Hindi ito mapakali sa bawat paglingon nito rito. Ang dating mahinhing ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon na tila malalim ang iniisip. Binagala ni Ethan ang takbo ng sasakyan habang sinusulya pa ng dalaga sa tabi. You've been quiet. Is everything okay? Nilingon ito ni Duha. Bahagyang nagulat sa tanong, ngunit agad ding ngumiti ng tipid.
Ayos lang po ako, sir. Iniisip ko lang po ang mga maaaring mangyari at medyo kinakabahan din po ako. Ngayon ko lang po kasi gagawin to kaya nag-aalala ako na baka hindi maging matagumpay. Tumango si Ethan at muling binaling ang tingin sa daan. Ilang sandali pa'y pinahinto nito sa gilid ang sasakyan at pinatay ang makina bago humarap sa dalaga. Nakatingin kay Duha ang binata ng diretso, malamig ngunit may halong pag-unawa ang mga mata. Naiintindihan kita. What we're doing, it's a lot. But I need to make sure. Are you sure about this? I can't afford for you to back out halfway through. Napayuko si Duha. Saglit na kinuyom ang kanyang mga palad bago tumingin pabalik kay Ethan. Umiling naman si Duha. Buo nang pa siya. Hindi po, sir. Hindi po ako magbaback out. Buo na po ang pasya ko. Ibinigay ko na rin po sa inyo ang aking salita. Pinoproseso ko lang po ang lahat sa ngayon pero huwag po kayo mag-alala. Hindi na po magbabago ang isip ko, sir. Saglit na natahimik si Ethan, tsaka unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Duha ang isang ngiting totoo mula sa lalaki. Hindi ang tipikal na malamig na anyo, kundi isang ngiting may pasasalamat. Good. And don't be nervous. As long as I'm here, everything will be fine. Sabi naman ni Ethan. Hindi man sabihin, ramdam din ni Duha ang bigat ng responsibilidad at tiwala na iniatang sa kanya. Ngunit sa kabila noon, buo na ang pasya niyang tulungan si Ethan. Dahil sa huli, hindi lang naman ang binata ang makikinabang, pati siya rin. Habang muling pinaandar ni Ethan ang sasakyan, sabay silang tumahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Dahil sa biglaan at komplikadong mga pagbabago sa plano, napagdesisyonan ni Ethan at ang kanyang mga magulang na sa Amerika na lamang idaos ang kasal. Isa iyong matalinong hakbang lalo pat legal doon ang divorce. Isang detalyeng mahalaga sa pansamantala lang nakasunduang ito. Sa loob ng isang linggo, sa tulong ng mga koneksyon ng pamilya ni Ethan, nairaos ang lahat ng dapat ay para sa isang buwanang preparasyon. Ngayong araw, nasa isang kilalang bridal boutique na sila sa Los Angeles. Matagal na silang pumili ng isusuot ni Duha. Ilang designer gown na rin ang nasukat ng dalaga. Mula sa mga minimalist cut hanggang sa mga ball gown na may mabigat na detalye ng lace at beadwork. Nakaupo si Ethan sa isang puting velvet chair. Bahagyang nakasandal habang pinagmamasdan si Duha na kasalukuyang nasa harap ng salamin. Suot ang isa sa mga gown. Sa tabi nito, abalang nag-aayos ng laylayan ng gown ng isang flamboyant na wedding stylist na si Alonzo. Isang half Filipino at half American at kilalang kilala na designer. Ethan, ano sa tingin mo ang dapat kong piliin dito? Tanong sa kanya ni Duha. Tiningnan niya ang dalaga, tumayo siya mula sa pagkakaupo at nilapitan niya ito. Tahimik muna siyang tumitig kay Duha. Hindi lang sa gown, kundi sa kabuuan nito. Lahat ng mga isinukat nito na gown ay talaga namang bagay na bagay dito. Mukhang malapit na nga itong kunin ni Alonzo bilang model sa mga gowns nito kasi bumagay dito lahat. Napansin ni Ethan ang pagiging awkward ng kilos ng dalaga na tila hindi pa rin sanay sa atensyon o sa marangyang suot nito. You're the one wearing it, you should choose. But, saglit siyang ngumiti at tila may kakaibang kislap sa mga mata habang muling sinipat si Duha mula ulo hanggang paa. I think everything looks good on you. Napatingin naman si Duha sa binata. Kapansin-pansin naman ang pamumula ng pisngi ng dalaga dahil sa kanyang sinabi. Habang si Alonzo naman ay literal na tumili sa gilid. Ay, kinilig ako doon, sir. Bagay na bagay talaga kayo. You two look like a dream couple. Oh, ang ganda ng aura niyong dalawa, para kayo talagang meant to be. Sabi pa nito, tsaka nag-finger heart pa sa kanila. Napakamot ng batok si Ethan at bahagyang napailing pero hindi maikakailang bahagyang pangiti nito. Si Duha naman ay namula sa kilig at hiya tsaka muling tumingin sa salamin. Ang mga mata niya ay puno ng halo-halong emosyon. Kabado,
hindi makapaniwala pero may bahagyang tuwa sa puso. Kung gano'n, pipiliin ko po itong suot ko ngayon. Mahinang sabi ni Duha. Tumango naman si Ethan. Good choice. You look stunning walking down the aisle. Habang nagtatatalon si Alonzo sa tuwa, abalang tinawag ang mga tauhan para i-finalize ang gown. Kapwa na tahimik sina Ethan at Duha. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin si Duha sa binata. Kahit pa ang sabi nito sa kanya ay huwag siyang mailang kasi kailangan nilang masanay na close sila sa isa't isa habang nagsasama sila bilang mag-asawa. Matapos ang ilang oras ang pagpili ng isusuot ni Duha sa kanilang kasal, napagpasyahan ng dalawa na mamasyal. Nais din ni Ethan na somehow ay maging komportable si Duha sa piling niya. Una nilang pinuntahan ang isang sikat na botanical garden sa labas ng syudad. Maaliwalas ang panahon, banayad ang hangin at kalmado ang paligid. Sa pagitan ng makukulay na bulaklak at mga water features ng lugar, sabay silang naglalakad. Minsang tahimik, minsang nagtatawanan. It's peaceful here, don't you think? Tanong ni Ethan sa dalaga. Oo nga po, parang nakakawala po ng mga iniisip ang magandang tanawin dito. Saad naman ni Duha. You think too much. Maliit na napangiti ang dalaga. Hindi ko po maiwasan. Nag-aalala po kasi ako na baka hindi po ako makatulong sa'yo. Don't worry, wala ka pang ginagawa. Malaki nang naging tulong mo sa akin. Napatigil si Duha at napatingin kay Ethan na may sinseridad sa tono nito na hindi niya inaasahan. Tumango na lamang siya bilang tugon habang magkasabay silang lumapit sa isang tulay na gawa sa kahoy at bakal kung saan tanaw ang maliit na lawa sa gitna ng hardin. Pagkatapos ng maikli na paglilibot ay nagtungo sila sa isang sikat na rooftop restaurant. Mula roon tanaw ang skyline ng lungsod na unti-unting nilalamon ng dapit hapon. Hinayaan ni Ethan ang dalaga na mamili kung ano ang kakainin nila. Gusto rin kasi ni Ethan na ma-enjoy nito ang time na to dito. Habang kumakain sila ng pasta at seafood na inirekomenda ng chef, hindi nila napansin ang oras. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Mas madalas na natatawa si Duha sa mga kwento ni Ethan tungkol sa mga nakakatawang wedding fail na nasaksihan daw nito noon. Habang si Ethan naman ay unti-unting nasisiyahan sa mga simpleng reaksyon ng dalaga. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo sila sa isang cozy na cafe malapit sa beach area. Umorder sila ng mainit na tsokolate at coffee macchiato. Umupo sila sa labas ng cafe habang pinagmamasa ng mga ilaw ng kalapit na amusement park at naririnig ang banayag na tunog ng alon mula sa dagat. Sana'y mas comfortable ka na sa akin ngayon, sabi ni Ethan sa dalaga kaya agad na napabaling si Duha dito. Ginagawa niyo po ito para maging comfortable ako sa inyo? Tumango naman si Ethan. Yes, naisip ko na kung madalas tayong magkasama, yung tayong dalawa lang, mas magiging komportable ka sa akin. Napangiti naman si Duha na na-appreciate din ang effort nito. Salamat po, sir. Bahagyang tumango naman si Ethan na ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa labi nito. Mas comfortable ka na ba sa akin ngayon? Ang tanong ni Ethan na sinagot naman ng dalaga ng isang banayad na pagtango. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang halong biro sa mukha ni Ethan. Si Duha naman ay bahagyang nagawas ng tingin na marahang tumango. Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituin ay tila isang damdaming hindi maipaliwanag ang unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Pagkatapos ng tahimik na lakad at hapunan ni Ethan at Duha, pagbalik nila sa mansyon ay sinalubong agad sila ng butler na nagsabing pinapatawag sila ng mga magulang ni Ethan. Agad silang nagtungo sa private family room kung saan naroon na ang buong inner circle ng pamilya. Mga tsuhin, tiyahin, pinsan at ilan sa mga matalik na kaibigan ng kanilang pamilya. May tensyon sa paligid pero hindi ito dala ng hindi pagsang-ayon. Bagkus, naroon ang tahimik na suporta ngunit may halong pag-aalala.
Agad silang naupo sa dalawang bakanting silya sa gitna habang nagsasalita ang ama ni Ethan. We've already informed our guests about the venue change, and since it's happening in America, people are even more eager to attend. The Duke of Spain, ambassadors, business tycoons and members and old families will be there. Paliwanag ng ama ni Ethan, kaya napalunok ng mariin si Duha. Paano? Sobrang big time ng mga dadalo sa kanilang kasal. Ngayon pa lang ramdam na ni Duha ang pangangatog ng kanyang tuhod. Kaya namin kayo pinatawag ay para makausap. Kahit nakasunduan lang ang kasal ninyong dalawa at maghihiwalay din kayo matapos ang 1 taon, kailangan pa rin na magmukhang makatotohanan ng kasal ninyo. Kailangan isipin ng mga tao na mahal niyo talaga ang isa't isa, kaya kayo ikakasal. Saad ng tita Marjorie ni Ethan. Nagkatinginan naman sina Ethan at Duha. Sa kabila ng plano nilang kasal ay tila ngayon pa lang talaga bumigat ang buong kabuuan ng responsibilidad. No missteps, people will notice. If one look, one word, one awkward gesture seems off, the press will eat it alive. The public will speculate. Ani pa ng bunsong kapatid ng ama ni Ethan. This is not just a show. It's a legacy to protect. You must convince them that this is love. Real love. Pahayag naman ni Don Marcelo, ang ama ni Ethan. Napatingin si Duha kay Ethan. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga tao sa paligid nila. Ngunit mas ramdam niya ang paghawak ni Ethan sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Mahigpit, tiyak at may tiwalang hatid. You don't need to worry. Nakangiti na sabi ni Ethan sa kanila. We understand what's at stake and I promise we won't fail. Gagawin ko po ang lahat. Wika naman ni Duha. Nagpalitan ng mga sulyap ang mga kamag-anak at unti-unting nagsimulang ngumiti ang ilan sa kanila. Kita ang papuri sa mata nila. Thank you, Duha. You're doing more than you know. Wika naman ang ina ni Ethan. Tumango lamang si Duha, ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya na nagsisimula ng magbago ang motibo ng lahat. Ang dating peke, unti-unting nagkakaroon ng lalim. Dumating na ang araw ng kanilang kasal. Ang buong simbahan ay napuno ng mga kilalang personalidad, mga kilalang politiko, royal dignitaries, world-class entrepreneurs, fashion icons at mga kilalang personalidad sa iba't ibang larangan. Lahat ay sabik na masaksihan ang pinag-uusapang kasal ng taon. Sa labas ng Grand Cathedral na matatagpuan sa Napa Valley, California, nandoon si Duha sa loob ng bridal car. Nakatingin siya sa salamin habang inaayos ng stylist ang lalayan ng kanyang bridal gown. Ang kanyang suot ay isang couture wedding dress na gawa sa layers of delicate tulle at fine embroidery ng ivory and blush thread na may intricate beading na kumikislap sa bawat galaw niya. Ang off-shoulder neckline ay nagbibigay din sa kanyang malingkinitang leeg at collarbone, habang ang fitted bodies ay sumusunod sa hubog ng kanyang katawan bago bumagsak ang palda sa malambot na eleganteng flare. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa loose romantic updo. May ilang hiblang malayang bumabagsak sa gilid ng kanyang mukha. Naka-veil siya ng soft lace at pearl-lined trim. May natural makeup siya na lalong nagpalutang sa kanyang malaporselana na balat at expressive na mga mata. Sa loob ng simbahan, tumayo na si Ethan sa altar. Suot ang isang perfectly tailored black tuxedo na may ivory buttonniere sa kanyang left lapel. Matikas ang tindig nito at kahit nakangiti, hindi maitatanggi ang kaba at pag-aalala sa mga mata. Hindi nagtagal ay sinabihan si Duha na pwede na siyang lumabas ng bridal car dahil malapit nang magsimula ang seremonya. Kinakabahan na tumalima si Duha at ngayon nga'y nakatayo siya sa tapat ng malaking pinto ng simbahan at hinintay iyon na bumukas. Biglang tumunog ang soft instrumental music ng piano at violin ensemble. Bumukas na ang malalaking pintuan ng simbahan. Lahat ng bisita ay tumahimik at sabay-sabay na tumingin sa dulo ng aisle. Doon, unti-unting lumakad si Duha.
Tila isang diwata sa mata ng lahat. Mabagal, elegante, at may dignidad ang bawat hakbang. Ngunit sa likod ng bawat galaw ay ang kaba na pilit niyang kinokontrol. Hindi naman maalis ni Ethan ang tingin sa kanya. Para bang tumigil ang oras. Bumilis ang pintig ng puso ni Ethan at sa pagkakataon na yon, nawala sa isip niya na ang lahat ng ito ay pagpapanggap lamang. Dahil para bang tunay ang kanilang nararamdaman kaya nagaganap ang kasal na ito. Habang papalapit si Duha, nakita niya ang paglalim ng mga mata ni Ethan. Mata na hindi lamang basta nakatingin, kundi nakamasid. Nagtatanong at marahil ay bahagyang humahanga dahil doon ay lalo rin na bumilis ang pintig ng puso ni Duha. Paglapit niya sa altar, marahan siyang hinawakan ni Ethan sa kamay. Mainit at mahigpit ang hawak nito. Tila nagsasabing, nandoon lang ito at hindi siya nito iiwan doon. "Are you okay?" Napatingin si Duha sa binata. Sa gitna ng kaba at kilig, ngumiti siya ng kaunti at bahagyang tumango. "Oo, ayos lang ako." Huminga ng malalim si Ethan. Sa puntong yon, para bang naglaho ang lahat ng tao sa paligid nila. Sa pagitan ng ingay ng orkestra, ng mga mata ng daang-daang bisita at ng kamera ng media, ang tanging mahalaga ay silang dalawa. At habang humaharap sila sa altar, isang lihim na kislap ng damdamin ang hindi inaasahang pumitlag sa puso ni Ethan. Hindi nito alam kung alin sa lahat ng ito ang totoo. Ngunit alam nito sa kasalukuyan ay buo ang loob niyang ituloy ito kasama si Duha. Sa loob ng simbahan ay tahimik ang lahat. Tanging ang banayad na tunog ng violin at maamong tinig ng officiating priest ang maririnig. Nakatayo na ngayon sina Ethan at Duha sa harap ng altar, habang nasa paligid nila ang daang-daang panauhin. Ang marble na altar ay dinisenyohan ng puting rosas, baby's breath at peonies. Sa harap ng mga ito, magkatabi sina Ethan at Duha. Ang mga kamay ay magkahawak, ngunit mararamdaman ang banayad na tensyon sa dalaga. Habang nagsisimula ang seremonya, bahagyang nanginginig ang kamay ni Duha, ngunit hindi ito binitiwan ni Ethan. "We are gathered here today in the sight of God and in the presence of these witnesses to join this man and this woman in holy matrimony." Wika ng priest na siyang nagkakasal sa kanilang dalawa. Nagpatuloy ang seremonya. Sa bawat tanong na ibinabato ng pare, malinaw at matatag ang sagot ni Ethan. Ngunit si Duha, kahit pilit pinapakalma ang sarili, ay halatang kinakabahan. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, pero pinipilit niyang maging matatag, lalo na tuwing tinititigan siya ni Ethan, na para bang sinasabi nitong, "Don't be nervous, I'm here." Nang dumating na ang bahagi ng wedding vows, tumingin si Ethan kay Duha. Ngumiti ito sa kanya at muling pinisil ang kanyang kamay bago nagsalita. "I, Ethan Alaric Mercadejas, take you, Duha Amira Vargas, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish." Nagkatinginan sila, at kahit alam ni Duha na kasunduan na lahat, may kung anong kirot ang sayang sabay niyang naramdaman sa puso. Huminga siya ng malalim at bahagyang tumango kay Ethan. "I, Duha Amira Vargas, take you, Ethan Mercadejas, to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to honor." May halong kaba at totoo ang bawat salitang binigkas niya, at nakita ni Ethan iyon. Saglit nang umiti ang binata sa kanya bago nila isinuot ang singsing sa isa't isa. "By the power vested in me by the state of California and by the church, I now pronounce you husband and wife. Ethan, you may now kiss the bride." Pahayag ng pare, kaya naman nagpalakpakan ng mga bisita at ng magulang ni Ethan, ang pinakaunang pumalakpak. Parang sobrang saya nila kahit pa alam din nila na ang lahat ng ito ay kasunduan lamang.
Nag-freeze naman si Duha. Lahat ng tao sa simbahan ay napangiti at nag-aabang. Hawak pa rin ni Ethan ang kanyang kamay. Napansin nito ang pagkapula ng pisingin ni Duha at ang biglaang iwas ito ng tingin. Hey, don't be nervous. It's just a kiss. I'm not going to eat you. Pabirong sabi ni Ethan. Nag-angat ang tingin si Duha at nagtagpo ang kanilang mata. Kita sa mga mata ni Ethan ang paggalang at pag-unawa. Dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Kaya napatingin na lamang si Duha. Hinintay na magdampi ang kanilang labi. At nang maramdaman ni Duha ang malambot nitong labi sa kanyang labi, pakiramdam ni Duha ay nakalimutan niya kung paanong huminga. At tila ba may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Ang halik ay magaan, banayad at puno ng respeto. Hindi madali ang halik ng kasinungalingan, kundi isang tahimik na pangako na kahit isang taon lang ang kasunduan nila, ibibigay ni Ethan ang lahat ng respeto at proteksyong maibibigay nito. Marahang humawak ang isang kamay ni Ethan sa bewang ni Duha, habang ang isa naman ay nakahawak pa rin sa kamay nito. Palakpakan ang lahat ng bisita sa simbahan. May mga halakhak, kilig at bulungan mula sa mga panauhin. Ngunit silang dalawa ay tila nasa sariling mundo. Pagkatapos ng halik, marahan siyang tiningnan ni Ethan at bumulong ulit. You did great, Mrs. Mercadejas. Napalunok si Duha. Napangiti siya ng bahagya. At sa unang pagkakataon, kahit isang kasunduan lang ito, naramdaman niyang ligtas siya sa tabi ni Ethan. Naging usap-usapan naman ang naging kasal na Ethan at Duha na ibinalita pa ito at naging headline sa mga kilalang entertainment site. Kaya mabilis din na nakarating kay Lexi ang tungkol sa balita na iyon. Ethan Alaric Mercadejas marries a mysterious woman in California. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Lexi nang mabasa na nito ang headline. Ang maputing kamay niya ay biglang nanginig habang dahang-dahang in-scroll ang laman ng artikulo. Nandoon ang mga pictures ni Ethan, suot ang eleganteng tuxedo, at ang babaeng kasama nito, si Duha. What the heck is this? Anas na Lexi. Naupo siya sa tabi ni Marco at ang braso nito ay agad na yumupo sa bewang ng kasintahan. Babe, you okay? You look like you've seen a ghost. Hindi sumagot si Lexi. Imbes ay inabot nito ang kanyang phone kay Marco at itinuro ang headline. Nang makita iyon ni Marco, agad itong napakunot ang noo. Binasa niya ng buo, lalo na ang caption sa isa sa mga photos. The elusive Ethan Alaric Mercadejas finally ties the knot. Nang makita ni Marco ang larawan ng babaeng pinakasalan ng kaibigan, mahina itong natawa. So, he married his maid? Napairap si Lexi. Inagaw muli ang cellphone at halos mabasag ang screen sa higpit ng pagkakahawak. Yes, the maid, the helper. Can you believe it? This is surprising. Si Lexi naman ay napalean back sa upuan niya. God, I guess marrying a maid is his way of escaping shame. Kung sa bagay, malaking kahihiyan nga para sa kanila kung biglaan na lang nilang ikakansela ang kasal. Malaking kahihiyan kapag nalaman ng lahat na iniwan pa siya para sa'yo. The great Ethan Mercadejas, now downgraded to someone who probably does his laundry. Napangisi rin si Marco. Hindi ko lubos akalain na magiging ganito siya. The great Ethan Alaric, ang hinahangaan ng lahat kahit pa noong mga bata pa kami. Ang paborito ng lahat. Ngayon ay sa isang kasambahay lamang bumagsak. Exactly, tawa pa ni Lexi. Diamond ang hawak niya. Ngayon ay napunta pa siya sa tanso. And I'm pretty sure he didn't marry her because he loves her. He married her because he needed a quick fix and a clean cover-up. Kasal para maisalba ang kanilang pamilya mula sa kahihiyan. How pathetic. Napahalokip-kip siya habang minamasdan ang reaksyon ni Marco na mukhang masaya rin sa downfall ng kaibigan na matagal na nitong kinakainggitan at tinuturing na kalaban. Let's see how that farce lasts. Because believe me, fairy tales don't start with lies. Dagdag pa na Lexi. Tumayo siya mula sa pagkakaupo
May determinasyon sa bawat takbang palabas ng cafe. What are you planning to do, babe? I'm just going to remind him who he lost and who he thought he could replace. Saad na Lexi. Isang linggo matapos ang kasal ay bumalik na rin si Ethan at Duha sa bansa. Maaga silang nagtungo sa opisina ng Mercadejas Corporation para sa isang pulong kung saan personal na ipinakilala ni Ethan ang kanyang asawa sa board of directors at iba pang key stakeholders ng kumpanya. Suot ni Duha ang isang simple pero elegante cream-colored dress na lalong nagpatingkad sa natural niyang ganda. Tahimik lang siya sa tabi ni Ethan habang kinakausap nito ang mga taong may mataas na posisyon sa kumpanya. Everyone, I'd like you to meet my wife, Duha Amira Vargas Mercadejas. She's now officially part of the Mercadejas family. Masigabong palakpakan ang narinig sa conference room. Lahat ay bumate sa bagong kasal. May ilang nagsabi pa nga ng congratulations at you look stunning, Mrs. Mercadejas. Ngunit ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Dumating si Marco kasunod si Lexi, kaya ang lahat ng atensyon ay nabaling sa dalawa at nagsimula rin ng mga bulong-bulungan, lalo pat ang alam ng lahat ng mga naroon ay si Lexi nga ang pakakasalan ni Ethan at hindi ang ibang babae. Congratulations, Ethan, and you too, Duha. Saad ni Marco na may kakaibang ngiti. Yes, congratulations. How unexpected. Sabi naman ni Lexi tsaka pinasadahan ng tingin si Duha mula ulo hanggang paa na animoy minamaliit nito ito. Tumango lamang si Ethan pero si Duha ay ramdam ang mga matang mapanukat ni Lexi. Nang makalabas na ang karamihan sa conference room, naiwan silang apat. Ethan, Duha, Lexi at Marco. Humalukip-kip sa Lexi. Ang boses ay puno ng sarcasm nang magsalita na ito. I must say, Ethan, you never fail to surprise. From high society engagement to marrying the helper. Quite the fall from grace. Si Marco sa gilid ay napangisi. After all, ito naman ang gustong-gusto ni Marco na mangyari. Ang makita ang humiliated si Ethan. Pinasadahan muli ng tingin ni Lexi si Duha mula ulo hanggang paa. No offense, Duha. But let's be honest. Do you even know how to carry yourself in a corporate event? Isang hamak na kasambahay? You don't have any right to say that to my wife, Lexi. Mariin naman na sabi ni Ethan. Lalo na, kung higit na mas better siya kesa sa'yo. Baka nakakalimutan niyo na nasa kumpanya ko kayo at wala ni sino man ang may karapatan na maliitin ang asawa ko. Alam mo, Ethan, ang babaw mo. Nagpakasal ka sa katulong? Ganyan ba kababang tingin mo sa sarili mo? Kantsaw ng ex-fiancé ni Ethan habang nakapulupot ang kamay nito sa braso ni Marco. Habang kami, power couple na. Sorry hindi ka nababagay sa liga ng elite. Dagdag pa ni Marco, sabay tawa. Nagtiimbagang si Ethan sabay hawak sa kamay ni Duha. Ang dati niyang kasambahay na ngayon asawa niya na. From luxury to laundry. She must be really something in private to make you choose her over your reputation. Sabi pa ni Lexi kay Ethan. Let's get one thing straight, Lexi. Yes, I married her. And you know why? Because she has something you never had. Nagtaas ang kilay ni Lexi. Oh? And what's that? A mop and a uniform? No. Dignity. A heart that isn't made of ice. And unlike you, she never needed a last name to be worth something. Doon pa lang, wala ka na sa kanya. Humalakak si Lexi. Bagaman halata sa mga mata nito na hindi ito natutuwa sa pinagtanggol ni Ethan si Duha, gayong dati ay yun din ang ginagawa ni Ethan para dito. She's a maid, Ethan. You don't build empires with someone who used to clean floors. Matalim na tiningnan nito ni Ethan. You don't need power to stand tall, Lexi. But clearly, you need to step on others just to feel tall.
That's the difference between you and her. Ethan, kahit balibalik-tarin man natin ang mundo, isang hamak na kasambahay pa rin ang pinakasalan mo. Malayong malayo sa akin na siyang dapat na iharap mo sa altar. Sabi pa ni Lexi, sabay nanliliit na tiningnan si Duha. Para bang inaasahan ng dalawa na mangingimi si Duha, na maiiyak ito o kaya'y mananahimik sa hiya. Ngunit taliwas sa inaasahan, bigla na lang itong tumawa ng isang mahinahon pero mapanupalpal na tawa. At least I was worth marrying. And you? You were worth leaving. Saadi Duha. Nanlaki yung mga mata ni Lexi. Hindi inaasahan ang sagot. Ngunit tuloy-tuloy si Duha. Ang tono niya ay kalmado pero ang mga salitang binibitawan ay matalim. You talk like a queen, Lexi. But let's not forget, he didn't choose you. He chose to marry me. Tinuro niya pa ang kanyang sarili. And if being a maid means having enough grace, strength and dignity to be loved genuinely, then I'd rather be that someone than someone who got replaced. Napatingin din si Ethan kay Duha. Hindi maitago ang ngiti sa labi nito habang pinagmamasdan ng tapang ng asawa. Besides, your opinion stopped mattering the moment he said, I do to me, not to you. Namutla si Lexi at si Marco naman ay hindi rin nakaimik. Samantalang makikita naman sa mukha ni Ethan kung gaano ito naka-proud kay Duha dahil hindi nito hinayaan na maliit lamang siya nito. Isang hakbang ginawa ni Duha palapit kay Lexi. At kung kanina puno ito ng yabang, ngayon ay hindi na rin nakaimik at napaatras pa sa kanya. Let's not forget, Lexi. You lost your chance. So maybe it's time you stopped showing up like this is still your stage dahil ako na ang asawa. Ako ang pinakasalan. At ako ang nagdadala ng apelidong Mercadejas. Hindi gaya mo, na nananatiling manloloko at kapiling ang isang lalaki na hindi ka man sigurado kung mahal ka ba talaga at kung handa kang pakasalan. O baka ginagamit ka lang para magmukhang mas angat siya kesa sa asawa ko. But obviously, walang-wala pa sa kalingkingan ng aking asawa. Nasa mansyon lamang sina Ethan at Duha. Tahimik ang paligid habang nagbabasa si Ethan ng ilang business documents, samantalang si Duha naman ay nasa kabilang sofa, nagbabrowse sa kanyang tablet. Maya-maya ay pumasok ang isa sa mga kasambahay. Sir, ma'am, may panauhin po kayo. Ang magaling i-inform nito sa kanila. Pareho silang napatingin. Tumango si Ethan sabay sabi, Let them in. Ilang saglit lang bumukas ang pinto at sabay na pumasok ang isang mag-asawa na pareho naka-formal attire. May aura ng kapangyarihan at yaman. May aura silang hindi basta-basta na para bang bawat hakbang nila ay may dalang impluwensya. Laking gulat ni Ethan nang bigla silang umiti kay Duha. Sweetheart! Magiliw na bati ng mga ito. Tumakbo pa ang ginang palapit para yakapin ng mahigpit si Duha na lihim na lang na napairap. Our daughter finally decided to show up again. Akala ko'y habang buhay mo na kaming pagtataguan. Wika naman ng matandang lalaki. Taglaka din palapit ang lalaki at niyakap si Duha. Nagulat si Ethan. Halata sa kanyang mukha ang pagtataka. Lalo na nang tawagin nilang anak ng kanilang mag-asawang Vargas, si Duha. Ang pamilyang Vargas ay may hawak ng ilan sa pinakamalaking shipping businesses sa bansa at maging sa Asia. At sa kabila ng yaman ng kanilang pamilya, nananatili silang private sa kanilang buhay na wala nga may alam kung sino-sino ang mga anak nila. Akala ni Ethan ay nagkataon lang na Vargas din ang apelido ni Duha kasi common naman ang surname na yon. Subalit hindi niya ito inaasahan. Wait, did you just say daughter? Ang nagugulahan naman na sabit ni Ethan. Umatras si Duha mula sa yakap ng mga magulang at ngumiti kay Ethan. Halatang kinakabahan. Han, I want you to meet my parents. Pakilala ni Duha sa mga ito na lalo pang ikinalaglag ng panga ni Ethan.
Ito pala ang magulang ni Duha at ibig sabihin, ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lamang isang simpleng kasambahay kundi ang anak ng mga kilalang negosyante. Bumaling kay Ethan ang mag-asawa at iniabot ni Mr. Vargas ang kamay kay Ethan, kasabay ng ngiti. You probably didn't know us, but we're Duha's parents. Masaya akong makita at makilala ang lalaking pinakasalan ng nag-iisa naming anak. Napako si Ethan sa kinatatayuan. Halata ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ganun pa man, tinanggap niya ang pakikipagkamay nito at saka pilit din siyang ngumiti. Masaya rin po ako makilala, magalang niyang sinabi. From what we've heard, you've done quite the job taking care of her. Papuri naman ng ina ni Duha. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aming anak, Ethan Mercadejas. And we would love to get to know you better, Ethan. Dagdag pa ng ama ni Duha. Habang nakaupo sila sa eleganteng sala ng mansyon, isang casual ngunit eleganteng merienda ang inihain sa kanila ng mga kasambahay. Tahimik si Duha, nakatitig sa tasa ng tsaa sa kanyang kamay, habang nakatingin kay Ethan ang kanyang mga magulang. Napansin ni Ethan ang biglaang tensyon sa pagitan ng tatlo. Duha, why did you leave without a word? We were worried sick. Sabi ni Mr. Vargas sa anak. Months, sweetheart. We didn't hear anything from you. And if we hadn't seen the news about your wedding with Ethan, we wouldn't even know you got married. Dagdag naman ang ina nito. Dahan-dahang iniangat ni Duha ang kanyang mga mata. Halata ang bigat sa kanyang dibdib habang nagsasalita. Nilapag niya ang tasa ng tsaa at huminga ng malalim. Because you were trying to marry me off to someone I didn't even like. Someone I couldn't ever imagine spending my life with. Dahilan ni Duha. Ramdaman naman ni Duha na tinititigan siya ni Ethan. Nagkatinginan pa ang mag-asawa. May tensyon sa kanilang mga mata, ngunit pinipigilan ng emosyon. Ayokong ikasal sa taong hindi ko naman mahal. I didn't run away because I hated you. I ran away because I wanted to love freely. Nalunok ni Ethan ang sariling laway habang tahimik na nanonood sa tagpo. I wanted to be with the man I truly love. The man who didn't care where I came from, what my last name was, or what I was expected to be. Halos maiyak si Mrs. Vargas habang nakatingin sa anak. Si Mr. Vargas naman ay halatang pinipigilan ng damdamin. Ngunit unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha. So you left. For love. Ana si Mr. Vargas. Yes, Dad. I left. For Ethan. Tumahimik ang buong silid. Nagtama ang mga mata ni na Ethan at Duha. Batid niya na nagulat din ang binata sa kanyang sinabi at marahil ay iniisip nito na tunay nga ang nararamdaman niya para dito. Pero sinabi niya na lamang iyon para hindi na siya pilitin ng kanyang mga magulang na gusto nila para sa kanya. Para hindi na matuloy ang napagkasundo ang kasal na siyang dahilan kaya siya umalis sa kanila nang walang paalam at pinili na mamasukan bilang isang kasambahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Vargas. We were only trying to protect you, but maybe we held you back. Seryosong tingin ang tinuon ni Mr. Vargas kay Ethan. Then you better make all of this worth it, Ethan. Nakangiti si Ethan ng tumango. You have my word, sir. Pagkaalis sa mag-asawang Vargas sa mansyon ay naiwan ang katahimikan sa loob ng sala. Katahimikan na pinagmamasa ni Ethan, si Duha, habang nakatitig ito sa bintana. Para bang pilit pigilan ng emosyon na kanina pa niyang kinikimkim. Lumapit si Ethan at tumayo sa tabi ng asawa. Maingat ang tono ng boses nito na magsalita. You could have told me the truth about who you really are. Bahagya namang napalingon si Duha. May bahid ng guilt at kaba sa kanyang mga mata.
Sa tingin ko noon, ay hindi naman mahalaga kung saan ako nagmula. Lalo pat kasambahay mo lang ako at kasunduan lang naman ang naging kasal natin. Tumahimik siya sandali, tsaka tumalikod para harapin si Ethan ng buo. At natakot din ako na sabihin sa'yo ang totoo. Natakot ako na baka kapag nalaman mo na ako ang nag-iisang anak ng Vargas, ibalik mo na ako sa kanila. Ayokong bumalik sa amin. Ayoko matuloy ang kasal ko sa isang tao na hindi ko namang gusto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi agad sumagot si Ethan. Sa halip ay may pinagmasdan siya nito. Ang halatang tensyon sa balikat, ang kaba sa mata, at ang bahagyang nanginginig na mga kamay. And now that they know, it changes everything. We have to do better. We need to be more convincing. Act more like a couple in love. Nagtaas ng kilay si Ethan. Ngunit hindi dahil sa pagdududa kundi dahil sa pag-aalala. Nilapit nito ang sarili at marahang hinawakan ng kamay niya. You think they'll still control your future? They always do. If we don't convince them, they might try to marry me off again to someone they choose. Humigpit ang hawak ni Ethan sa kamay niya. Hindi naman mawari ni Ethan kung anong bugso ng damdamin na gumapang sa kanya. Galit, proteksyon o higit pa roon. Ngunit buo ang sagot ni Ethan. Then we'll convince them. We'll be the perfect couple. You'll never have to go back to a life you don't want. Napatingin si Duha sa mga mata ng asawa. Saglit silang nagkatitigan bago siya tumango. Pilit na ngumiti. Okay. Let's make them believe. Dahil sa kailangang panindigan ang kasal nila sa mata ng publiko, naging mas madalas ang paglalabas ni Ethan at Duha. Sa tuwing lalabas sila para mag-dinner, dumalo sa mga charity events o mag-shopping, palagi silang magkahawak kamay. Nagtatawanan na tila ba tunay na mag-asawang masaya sa piling ng isa't isa. Hindi nila alam kung saan nagsimula pero sa bawat ngiti, sa bawat hawak, at halik sa noo ni Ethan, unti-unti nilang nalilimutan na isang kasunduan lamang ang lahat. Isang araw habang nasa garden terrace ng mansyon, tinawag sila ng magulang ni Duha para makausap ng pribado. Since you're already married and both of you are making a great team, nakangiti nitong wika. Your father and I thinks it's time for you to take on a bigger responsibility. Napatingin si Duha kay Ethan. Kita sa mukha ang gulat. Ngunit agad namang umiti si Mr. Vargas at tinapik ang balikat ng anak. We want you to start overseeing one of our companies. I will still be there to guide you, but I admit I'm getting older, and it's about time that someone younger takes the lead. And with Ethan helping you, I'm confident you can manage. Sandaling natigilan si Duha. Una pa lang ay sinabi na sa kanya ng mga magulang niya na darating ang araw at siya nang mamamahala sa kanilang kumpanya dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ng mga ito, subalit hindi niya inaasahan na mas maagang darating ang araw na iyon. I'm honored. I'll do my best. I know how important the company is to our family. Sagot naman ni Duha dahil alam niyang darating din naman ang araw na ito, kaya mas mabuti pang simulan niya na ng mas maaga para naman masanay din agad siya. Ngunit bago pa matapos ang pag-uusap, may sinabi si Mr. Vargas na lalong nagpakunot ng noo kay Duha. We were about to sign a new contract with Colton Enterprises. I believe Marco Colton's father is still the CEO? O ang anak niya nang si Marco Colton? Napatingin si Duha kay Ethan. Alam niyang iyon ang kumpanya ng pamilya ni Marco. Ang kaibigan ni Ethan at siyang naging kabit ng babaeng dapat na pakakasalan ni Ethan. Pagkaalis ng mga magulang niya sa loob ng study room ay nag-usap sila ni Ethan. They have no idea Marco was the one who humiliated me. Hindi rin nila alam na dati mong kaibigan si Marco at siyang naging kabit na Lexi. Nagbuntong hininga si Ethan. And now, they're about to hand him a multi-million-dollar contract. Naglakad-lakad si Duha sa harap ni Ethan. Kita ang determinasyon sa mukha niya.
I won't let them benefit from us. Not after everything. What do you have in mind? Tanong ni Ethan. Makahulugang napangiti si Duha. If we play this right, we'll make them beg. And we'll still say no. Let's make them regret ever looking down on me. Nagtagpo ang tingin nila. Sa loob ng ilang sandali, alam nilang pareho nilang gustong isakatuparan ang plano. Hindi lamang ito para sa kanilang reputasyon, kundi para sa paghihigante sa mga taong nagtangka na yurakan ang dignidad nila. Sa malaking boardroom ng Colton Enterprises ay nakasetup ang lahat para sa inaabangang contract signing sa pagitan ng Colton at Vargas Group. Present ang ilang board of directors, investors, at press representatives para sa media coverage ng deal. Nakaupo na sina Marco at Lexi sa kanilang mga posisyon. Kampanteng naghihintay sa pagdating ng kinatawan ng Vargas. Ngunit hindi nila inasahan ang pagdating ng dalawang taong hindi nila inaakala na makikita nila roon. Si Ethan at si Duha. Magkasunod silang pumasok sa loob ng boardroom. Maayos ang bihis, kumpiyansa ang lakad, at tila ba sila ang totoong may-ari ng buong silid. Napakunot ang noon ni Lexi at agad itong napatayo. What the heck is she doing here? Why are they here? This is a private meeting. Naliligaw ka ba, Mr. Mercadejas? This isn't your company. Tanong naman ni Marco habang diretso ang tingin kay Ethan. Samantalang nakakunot naman ang noon ni Lexi, sabay tingin kay Duha mula ulo hanggang paa. She's just a maid. What would she possibly know about corporate contracts? Nagtawanan ng ilan sa mga tauhan ni Marco. Ngunit ang ibang VIP guests ay nagkatinginan. Hindi makapaniwala sa asal na ipinakita ni Lexi sa harap ng publiko. Tumayo si Ethan at hindi natinag sa panalait at ngumiti lamang ng bahagya. Well, that maid you're talking about is actually the CEO of Vargas Group. Biglang natahimik ang buong silid. Ang mga mata ay agad na tumingin kay Duha na ngayon ay nakaupo na sa harap. Katabi ni Ethan, kalmado ngunit matapang ang ekspresyon sa mukha. Nagangat siya ng tingin at ngumiti sa lahat. Good morning everyone. I apologize for the surprise. But I thought it was time to reintroduce myself. I am Duha Vargas Mercadejas, the only daughter of Miguel and Celeste Vargas, and currently, the acting CEO of Vargas Group. Napakunot noo si Lexi. Hindi siya makapaniwala sa narinig at agad na nagtaas ang boses at nang insulto pa itong tumawa. No, this is ridiculous. Is this some kind of a sick joke? She's lying. She can't be a Vargas. Isa lamang siyang hamak na kasambahay na dating naglilinis sa aming bahay at CR. That was by choice. I left my family to live on my own terms. You see? Some of us aren't afraid to get our hands dirty, unlike others who hide behind their last names, but has nothing to show for it. Ang malamig naman na sabi ni Duha. Mas lalong lumakas ang bulungan sa paligid at ang mga media representatives ay naglabasan ng mga kamera. Si Marco kahit halatang pagkailang ay pilit pa rin nagpapakatatag. Sinasabi niyo ba nakipag-negotiate kami sa kanya all along? Ngumiti si Ethan sabay apos ang braso sa bewa ng asawa. Yes. All this time sa kanya at sa pamilya niya kayo nakikiusap at nagmamakaawa na pirmahan ang kontrata. Nagulat ang lahat nang bumukas ang isa pang pinto at pumasok ang mga magulang ni Duha. Sina Mr. at Mrs. Vargas kasamang ilang legal advisors. Hindi ko lubos akalain na matapos yung gawin ang lahat para lamang mapilit kami na pirmahan ng kontrata, ay tatratuhin niyo kami ng ganito. Tatratuhin niyo ng ganito ang aming nag-iisang anak. Naupo ang lahat
At sa tensyong yon, malinaw na si Duha nga ang may hawak ng laro. Ang dating inaapi, ngayon nasa tuktok. Habang ang mga mapanlait ay tila nawala ng kumpiyansa. And after witnessing such distasteful behavior, we've decided to withdraw from this partnership. Ang malamig na sambit ni Mr. Vargas. Nagkagulo sa loob ng silid. Nagtaasan ng mga kilay. At may ilan sa press na agad na nagtanong kung bakit. Si Marco naman ay agad na lumapit sa mag-asawa at halatang desperado. Mr. Vargas, this must be a misunderstanding. Let's talk privately. Surely we can work something out. Pakiusap pa ni Marcos. Our decision is final, Mr. Colton. We don't align ourselves with companies that lack basic decency and respect. You've shown us enough. Hindi kami makikipag-ugnayan sa mga taong hindi kayang irespeto ang aming anak na siyang bagong CEO ng Vargas Group. Wala nang nagawa ang pakiusap ni Marco dahil buo na ang pasya ng mga Vargas na hindi na pirmahan ang contract at putulin na rin ang kung anumang ugnayan sa kanila. Napalunok si Marco habang si Lexi ay natigilan naman at namutla. Si Ethan ay tahimik namang nanatiling nakatayo sa tabi ni Duha. Habang ang huli ay dahan-dahang lumapit kay Marco at Lexi. Confident at kalmado. I hope this will be the last time we ever have to cross our paths. Ani Duha sa tahasang tinig. Huminto siya saglit. Tinitigan si Lexi ng diretsyo. And if you ever try to pull another stunt, know that this humiliation is just a taste of what my family and my husband are willing to overlook. So don't test me again. Napaatras si Lexi. Hindi makatingin ng diretso kay Duha. Ngunit bago tuluyang umalis, muling nagsalita si Duha. And Lexi, fix your attitude. It's the only thing worse than your ego. Mas banayad na ang boses ni Duha at matamis din na ngumiti siya dito. Bumaling si Duha kay Ethan at magkasabay silang lumakad palabas ng boardroom. Kasunod ang mga Vargas, naiwan sa loob si Marco at Lexi, pahiya at tahimik. Habang ang ibang naroon naman ay bulong-bulungan ng nangyaring kahihiyan ng Colton Group. At dahil nga sa takot na baka tuluyang bumagsak ang Colton Groups, hindi na ulit gumawa ng anumang hakbang sina Marco. Ganon pa man, ay hindi man lang sila nag-apologize sa kanina, ngunit wala naman na silang pakialam doon. Lalo pat kinakaharap nila ang consequences ng kanilang ginawa. Lalo na kay Ethan, dahil nagsimula nang magsialisan ang malalaki nilang investors matapos malaman na binitawan na ng Vargas Group ang Colton Group at pinutol na rin ng Mercadejas Corporation ang anumang koneksyon sa kanila. Habang lumilipas ang mga buwan mula nang mapahiya ang Colton Group, unti-unti nagbago ang dynamic sa pagitan ni Ethan at Duha. Ang dating pagpapanggap ay tila nawala at napalitan ng totoo at natural na lambing. Saan man sila magpunta, mga business events, charity, galas, o kahit simpleng dinner sa mansyon, lagi silang magkasama. Masaya, at tila hindi mapagkakamalang scripted ang kilos nila. Nawala na sa isip nilang nagpapanggap lamang sila dahil tila ba natutunan na rin nilang magustuhan ng presensya ng isa't isa. Mahigit 6 na buwan na mula nang ikasal sila at ni minsan, hindi nila naramdaman na pilit ang mga lahat ng ito para magmukha silang kapanipaniwala. Isang gabi, habang nasa veranda ng mansyon at tahimik na pinagbabasta ng mga bituin, nakaupo silang dalawa sa isang malambot na upuan. May hawak na wine si Ethan, habang si Duha naman ay nakasandal sa balikat niya. Do you realize how strange this all started? Tanong ni Ethan na malambing na tono. Mahina naman natawa si Duha. You're talking about our contract marriage? Yeah? I offered you 10 million pesos just so we can fake being married. And now, I can't imagine my life without you. Napatingin si Duha sa asawa na seryoso ang ekspresyon. Mahina ang kanyang boses nang sumagot siya.
I used to think love was something I could avoid, that I could run from it if it got too real. But with you, I didn't even notice it was already happening. Habang nagsasalita siya, marahang hinawakan ni Ethan ang kamay ni Duha. I guess we've both fallen without realizing it. And what we started as convenience is now something I wouldn't trade for anything. Me too. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!